Grabe ito Patuloy po ang kawalan or paghina approval rating ni Vice President Sara Duterte. Kung ikukumpara nyo sa ibang matataas na opisyalis ng ating pamahalaan, President, siyempre Vice President, Senate President at saka House Speaker, patalaga hong patuloy na bumababa ang pangalawang Pangulo. Approval rating ang pinag-uusapan. At dito sa huling survey na ipinalabas ng Publicos Asia Incorporated ay papaliwanag natin sa abot ng ating kakayanan. Pero ang pagbasa po ng resulta ng survey ay base doon sa yung trends na tinatawag. Kung nung nakaraan, ano ba ang nakuha mo? At ngayon, ilan ba ang nakuha mo? Hindi po yung mataas yung nakuha mo ngayon, o mas mataas kaysa nakaraan, hindi yung ganun Ang pinag-uusapan dito, kung ikukumpara mo yung araw at saka buwan. So ito po yun, ang paliwanag natin. Tama ba ito? Parang umabot na lang ng 37% ng approval rating. 31% naman sa trust rating. Gano'n? Wow. Ito ang survey na ilabas nila. Result. President Bongbong Marcos, November 24, itong taong ito, November, meron siyang 48%. Nung September, meron siyang nung September, ang taong ito, meron siyang 50%. So, bumaba ng bahagya. Bumaba ng 2% si Pangulong Marcos. Pero expected yan kasi presidente yan Up and down yan talaga. Minsan bababa, minsan tataas ang mga approval rating. Hindi naman talaga stable yan. Babataas. Pero yung 2%, napakaliit nun. Maliit yung binaba kasi nga 2%. Itong kay Vice President, November, same date, November ng 2024. Ang kanya, nung November 50%. Nung September, ngayon din taong ito, 2024, 60%. So, anong ibig sabihin? Bumaba siya ng 10%. Kasi dati, nung September, dati ay 60%. Ngayong November, sa survey, 50 na lang. So, bumaba ng 10%. O, di ba ang laki? Si Presidente Marcos, 2% lang ay binaba sa survey nitong November. Okay? Compare September. Si Vice President, bababa ng 10% compare sa survey noong November. Noong September, kumpara ngayong November. O, di ba? Antindi. So, 10% ang ibinaba ng pangalawang Pangulo. 2% lang sa Pangulo. Sa Speaker of the House, eto, 7%. Ang Senate President, 7%. Okay lang yan. Doon sa apat na matataas na opisyal, President number 1, Vice President number 2, Senate President number 3, number 4, ang House Speaker. Huwag natin isama ang Chief Justice, hindi naman politiko yon. So, pinakamalaki ang binaba ni Sara Duterte, Vice President, kasi 10% ang kanya. Nakuha nyo? 2% sa Pangulo, 7% sa Senate President, Escudero, 7% sa Speaker of the House. So, parehas. Ang kay Sara, Vice President, 10%. So, ibig sabihin, nagpapatunay na nawawala na at patuloy na bumababa ang tiwala, pababa ng pababa, ang tiwala ng taong bayan kay Vice President. Yan ang lumalabas. Okay? Ayun po yung pagbasa sa survey. Hindi pagka ang inyong katulad ng ginagawa ng propaganda ng mga Duterte supporters na ay mataas ito, 60%. 60% noong September, ngayong November, 50%. Mataas yan kaysa sa kay Presidente ng 48%. Totoo yun. Pero pagdating doon sa percentage na ibinaba, malaki yung kay Sara kaysa sa kay Pangulo. Kasi ang layo ng 2% na ibinaba, 2% na kay Pangulo kaysa sa 10%. Ibig sabihin, bumaba ng lamang si 2% lang, di ang layo, 8% pa yung natitira. Ganun po ang pagbasa na totoo niyan. Walang fake news yan. Yung iba lang mali ang interpretation sa pagbasa sa mga survey. Parang ano yan Parang, ano ba yan? Parang golf. Di ba? Sa golf, pag mataas ang score mo, talo ka sa laro. Pag mababa ang score mo, panalo ka. Ganun ho sa golf. Di ba? Halimbawa, magkano ang total score mo? Ay, 100 na nakuha mo. Pero yung kalaban mo nakuha 85 lang. Panalo yung 85. Ganun ang golf. Dito sa survey, ganyan din. Pagka
masyadong malaki yung negative or kawalan ng approval rating sa'yo, talo ka. Ibig sabihin, nabawasan ka. Ito yung nangyari. Approval rating sa nakaraang mga survey, bumaba ng 10% si Sara Duterte. Approval rating kay Pangulo, 2% lang. Pero maliit lang yun. Yung 2%. Parang expected sa isang Pangulo. Okay? Nakuha nyo? Yan ang pagbasa ng survey. Public Asia Incorporated yan. Pero hindi ko na may pakita yung tamang figures yan o record nila kasi hindi naman ako inaproba ng kanilang company na gamitin ko lahat yung kanilang mga record. Pero siyempre, dahil yan ay lumalabas na at yan naman talaga ang pinag-uusapan, ayan ho yung nagiging topic ng maraming balitaan ngayon sa mga survey-survey. At dito, kung makikita nyo, ito, baka sakaling makita nyo, ayan o. Di ba? Laki ng diferensya. Di ba? Yan yung sinasabi natin kanina. 48%, dating 50, naging 48 si Pangulo. Dating 16, naging 50 si Vice President. Yan po ay dun sa date ng binabanggit ko na September survey at November survey. Dito, pagbasihan natin itong by region o Luzon, Visayas, Mindanao. Ganyan yan eh. NCR, Luzon, Visayas at Mindanao magkakaiba. Ay, di ba? Ayan o, NCR, Luzon, magkaiba eh. NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, ito babasahin natin. Sa ang Pangulong Marcos noong November, 51%. Sa NCR lang yan. Okay? 51% nitong November. Pero nung September ay 52% siya. Okay. Sa Luzon, Nasal Capital Region, ito yung Metro Manila. Sa Luzon, ibig sabihin yung Luzon, 65% ng Pangulo noong November. O diba? September, 61%. Medyo konti lang diferensya, pero tumaas siya nung sa Luzon. Sa Metro Manila, bumaba ng 1 point. Okay? Sa Visayas, November, 48%. September, 52%. Ayan. Sa Mindanao, 26% September, 14% ang November. Ayan. So, medyo malaking diferensya niyan. Kaya ngayon, lumalabas na 1% sa NCR na wala kay Pangulong Marcos. Positive naman, 4% sa Luzon kasi 65, naging 61. Negative 4 naman sa Visayas kasi dating 52, naging 48. Ito malaki dito sa Mindanao na dating 26 ng September, ngayong nakarang November ay 14, kaya negative 12. Ayan, ganyan po ang pagbasang tama. Baka nililin lang kayo eh. Ito yon kay Vice President. September, 36% siya. By November, 34 na lang. So, negative 2%. Sa NCR. Sa Luzon, dating 46%, naging 40% na lang. So, negative 6. Yun. Ito sa Visayas, bakit ang laki nito? Dating 71% noong September, ngayong November, 51%, so negative 20%. Nag-negative 20% na siya. Sa Mindanao, eto. Ano nangyari sa Mindanao? Pati sa Mindanao, bumaba. Dati ang kanya ay 93% sa Mindanao, na September. Ngayong November, 80%, so negative, negative 13%. Yan ang resulta. Okay? Nakuha nyo? Sa survey po yan. Sa pinakahuling survey ng Public Asia Incorporated. So, nagpapatunay lang na talaga hong kaunti ang pagbaba ni Pangulong Marcos pero napakalaki ng percentage ng pagbaba, patuloy na pagbaba ni Vice President. Baka ito na yung epekto kasi November at September ang survey. Yan yung kainitan ng budget na ayaw niyang ipaliwanag yung kanyang confidential fund. Yung ayaw niyang binabaliwala niya yung Committee on Appropriation, Committee on Good Government and Public Accountability at iba pa, pati na ho yung Quadcom hearing, lahat. Yan ang kainitan September, November. So yung kainitan sa investigasyon na hindi niya pagpapaliwanag at na-expose pa ang maraming di umano'y katiwalian at maling paggamit ng pondo, doon patuloy na bumagsak ang rating, approval rating ni Sara Duterte. So ramdam ng mga Pilipino. Alam ng mga Pilipinong mali yung pagkagamit ng pera
Mali yung attitude na hindi magpaliwanag ng mabuti, napipikon at nagagalit, at higit sa lahat, puro sa media ang kanyang pagsasalita, hindi makipag-coordinate sa mga kinaukulan, nag-negative ng malaki. Yan. Okay, survey yan. Public Asia Incorporated, hindi po ako nag-survey yan. Survey nila yan na binabalita natin. Please like and share ng video ito para makarating sa buong Pilipinas at sa buong mundo.